Welcome to Donmar TV News Channel. Ito yung panayam kay Roque at saka ito yung kay Presidente kanina. Panoorin natin. Kasama ko pa rin ngayon dito si Attorney Harry Roque, si Secretary Roque. Sir, maganda yung sinabi ng Presidente, no? Ayun, napansin niyo si Senator Bongo, parang on-the-job training na as a President, o si Senator Bongo. Talagang, alam niyo, hindi kasama yan si Senator Bongo by accident. Talaga naniniwala ako na tinitrain niya ni Pangulong Duterte na para on-the-job training. Makita niya lahat, isipin mo, bakit niya itatabi yan? Senador yan eh. Pero yet, talagang lagi niyang kasama. Alam mong ini-introduce na ito yung magaling na kasama niya para talaga makita kung paano dumiskarte. He welcomes the first batch ditong AstraZeneca at marami siyang pinasalamatan, lalo na itong COVAX facility at mga bansang kasapi ng EU na nag-donate nitong AstraZeneca. Tama ka, kasamang Aljo, no? In fact, nakakataas balahibo yung pagpapasalamat ni Presidente. Sinabi niya na yung mga funders, yung mga nagbigay ng pondo para bumili ng AstraZeneca ng maging dahilan na magkaroon ng bakuna ang mga maliliit na bansa, no, ay talagang dapat pasalamatan, no? At pareho naman sila ng tema nung WHO country representative na si Rabi Abirasinghe, no? Na no one is safe unless all of us are safe, no? At etong dahilan, Aljo, kung bakit yung mga bansa ng EU kasama ng Canada ay talagang nag-donate ng napakalaking pondo para lahat tayo magkaroon ng bakuna dahil miski maubos ang COVID-19 sa Europa, meron pa rin tayong mga eroplano na bumabiyahe sa Europa, meron pa rin tayong mga dayuhan nagtatrabaho sa Europa. So kinakailangan talaga lahat tayo magkaroon ng bakuna laban sa COVID-19 para maging normal ang buhay doon din sa Europe, no? Yun. Pero alam mo, ang Presidente talaga, marunong talagang tumanaw na utang na loob. Yung sinabi niya sa China at sinabi niya sa mga donors ngayon, talaga namang nagpahiwatig siya ng pagsasalamat, no? At saka... ito pa, libre ito ha, baka kala nyo hindi ha. Kaya nga ako nagpasalamat si Pangulong Duterte sa mga nag-fund yung mga funder. Kasi baka nadinig nyo thunder eh. Ako narinig ko thunder eh. I mean, pagtawag sa mga matatanda, thunder, gano'n. Funder ho, ibig sabihin yung mga nagpondo para mabigyan ho tayo ng Astra. AstraZeneca. Yun nga, no, talagang ngayong mga panahon ng pandemya, pinatunayan natin na beyond nationalities, nagkakaisa ang buong mundo para magkaroon ng solusyon laban sa COVID-19. So yun, paulit-ulit na sinabi ng Presidente dito, Secretary Roque, this shall be treated as global public good, solidarity and cooperation. And we need that. We need that, no? Solidarity, dapat magkaisa tayo. Lahat ng mga Pilipino dapat magbabakuna na. Yun nga po, no? Nako, mga medical frontliners, dahil nakalaan sa inyo itong mga naunang mga bakuna, no? Kung yung mga mayayamang bansa ay nag-donate para nga magkaroon ng solusyon, hindi ko po maintindihan kung bakit hindi pa tayo pupunta sa ating mga sa hospital at mga centers para magpabakuna. Kinakailangan po maging kasapi tayo sa solusyon, no? At ang solusyon ngayon ay magpabakuna. So, kakaalis lang ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, itong mga bakuna na AstraZeneca para sa COVAX facility ay dinala na kaagad doon sa storage facility natin dyan sa Marikina. Secretary Roque, do you have any Yes, bago po tayo magpaalam ngayong gabi, alam kong gabi na, no? At talagang wala tayong pahinga ng 2 linggo na, no? Maraming salamat po sa PTV4 at saka sa RTBM at sa lahat ng mga kapartners natin sa media. Pare-pareho tayong walang tulog, 2 linggo na, no? Pero meron lang po akong updates galing sa ating vaccine czar. Ang total vaccinations po natin ngayong araw nito ay 4,492. Ang total cumulative na nabakunahan na natin ay 13,629. Ang total vaccines deployed natin ay 157,000 out of the 600,000. At ang total vaccine sites operating ngayon ay 64. At bukas naman wala pa rin pahinga dahil bukas lilipad po kami ng Davao para naman sa initial rollout ng vaccination sa buong Mindanao at makakasama po namin si Mayor Sara Duterte. Kasama po natin bukas si Secretary Galvez, Secretary Duque at saka po si Secretary Lorenzana. Opo, so bukas sisimulan na rin itong pagbakuna ng AstraZeneca. Do we expect that, Secretary Roque? Wala pa po akong impormasyon, no? Kasi meron tayong tinatawag na NITAC na sila magagawa ng protocol. Pero sa tingin ko, hindi magbabago yung protocol, no? Number 1 priority pa rin po ang mga health workers. At dahil nga po, binigyan natin ng option ng mga health workers na
Kung ayaw nila ng Sinovac, pwede silang humindi at hindi mawawala ng prioridad. Tingin ko yung rollout, babalik din sa lahat ng hospital para dun sa mga hindi nagpabakuna ng Sinovac na gusto na ngayon magpabakuna ng AstraZeneca. So, ibig sabihin din ito, Secretary Roque, ay sunod-sunod na ang pagdating talaga ng bakuna sa atin. Well, ang sabi nga po ni WHO country representative, 44 million ang ibibigay nila sa Pilipinas, 20% ng 110. 44 million? Ibibigay? Ano sasabihin ng mga oposisyon nito? Ha? Paano na oposisyon? Ano na ang ano nito? Ano na kayang kwento nila? Ano na script nila? Ha? Dumaan uli. Dumaan sa pagbangkamay nila, ganon. At inaasahan natin sa buwan ng Mayo, 4.5 million pa ang darating na AstraZeneca. So, Pilipinas, hindi po tayo magkukulang. Tama ba yung dinig ko? 44 million? Kung ayaw nila ng Sinovac, pwede silang humindi at hindi mawawala ng prioridad. Tingin ko yung rollout, babalik din sa lahat ng hospital para dun sa mga hindi nagpabakuna ng Sinovac na gusto na ngayon magpabakuna ng AstraZeneca. So, ibig sabihin din ito, Secretary Roque, ay sunod-sunod na ang pagdating talaga ng bakuna sa atin. Well, ang sabi nga po ni WHO country representative, 44 million. Ayun, 44 million nga. Tama, palakpakan. Palakpakan. 44 million. Spokes Roque, baka naman pwede nang kasama na ako doon sa 44 million. Kahit doon sa pang 43 million and 999,000. Baka pwede nang kasali ako doon. Ibibigay nila sa Pilipinas. Pambira naman 44 million. Ano ako eh. Kasama ako doon sa may mga diabetes eh. Sige na, Roque. Ay, di pala si Nitag pala, Nitag. Nitag, how are you? You're so nice. Oh, you're so great. You're so nice. You're so nice. Sige na, paturok din. Pinas, 20% ng 110. At inaasahan natin sa buwan ng Mayo, 4.5 million pa ang darating na. Sa May. May 4.5 million. Oy, birthday ni Mocha yan, May. Unahin nyo na si Mocha kasi nakakaawa si Mocha. Alam nyo, lagi kong tinitik si Mocha. Sabi ko, Mox, update lang ha. Yung South African variant, galing na naman sa OFW, ingat-ingat ka naman. Tapos yung opisina mo pa dyan sa Pasay, kung saan ang dami ng saradong barangay dahil sa pwede ba wag nyo naman na screen nyo, siguraduhin nyo na bawat papasok dyan ha. Ginaganyan ko talaga siya. Baka naman pwede doon sa 4.5, pa-birthday nyo na kay Mocha ha. Kasi 1.7 lang yung for health workers. So time is 2, 1.7 times 2 is 3.4. Magaling ako sa mathematics. Tama ba? 3.4. So, times 2 yun kasi dalawang shot. So, sa 4.4 million minus 3.4, tama ba? May 1 million pa. Na hindi na medical frontliner, siguro naman pwede na si Mocha doon. Galing galing ko sa mathematics, no? AstraZeneca. So, 3.4, tama nga. Pilipinas, hindi po tayo magkukulang. Inuuna lang talaga natin ang frontline na ang ating medical frontliners at pagkatapos mga lolo at lola na. Opo. At ito lang ang panawagan ng pamahalaan talaga. Let's cooperate na magpabakuna tayo at panahon na para huwag mamili muna kung anong available. Yan ang avail natin ng mga bakuna. The best vaccine is the vaccine that is available. Pero ngayon po, kung ikaw ay frontliner, kung hindi ka nagpabakuna sa Sinovac, wala nang dahilan para hindi ka magpabakuna ng AstraZeneca. So wag na po kayong mag-antay na magkaroon pa kayo ng karanasan sa new variant. Kinakailangan kumuha na ng proteksyon. Dahil narin naman po ang proteksyon. At para dun sa mga hindi pa magpapabakuna, mga kaibigan nandito na ang bakuna. Nakikita nyo na. Nagbabakunahan na tayo. Pero habang hindi pa tayo nababakunahan, kinakailangan mask, hugas, iwas, at kung po pwede na, huwag mag-atubili, magpapakuna. Ito may maganda sinabi si Presidente, baka papasok na tayo sa MGCQ sa buong Pilipinas kapag tuloy-tuloy na ang roll-out. Wag na. Papasok pa tayo sa MGCQ. Tanggalin na yung GCQ, MGCQ. Hayaan nyo na yung LGU ang mag-decide. Ganon din naman MGCQ, LGCQ, LQ. Lahat naman yung mga CQ na yan. Tapos, LGU rin naman na magdi-decide. Bakit may ganyan pa tayo? Loko-lokohan lang? Hindi,
wala akong biro kasi yung ibang mga LGU ha, meron silang mga curfew na. Wag na, ginugulo lang natin kasi mag-a-announce tayo ng MGCQ na. Pero yung iba naka-lockdown, yung iba naka-ganito, yung iba ayaw magpapasok na walang RT-PCR. Ang announcement na lang, ganito na lang ho, tanggalin na natin yung announcement na MGCQ, CQ, QQ, barbecue, banana Q, tanggalin na ho yan, bahala na ho ang LGU. Kung anong sabihin nitong city na to, yun ho yung kanilang lockdown. Kung ano yung sabihin nila, ganun na lang. Para yung mga tao, okay, so wala na. So, titingnan nila ngayon yung PIO, yung yung information office ng city na yon. Ano ba ang classification nyo ngayon? So, yun na yun, di ba? Para isahan na lang. Kasi may pa-announce pa yung DILG na uniform requirement, tapos hindi rin naman magkakapareho. Ano to, ginagagon nyo kami? Meron ba namang uniform requirement na hindi magkakapareho? Kaya nga uniform di ba? Uniform. Ibig pong sabihin ng uniform, kuwari para lang ka, nag-uniform ka, pare-pareho yung suot ninyo. Polo o pants na itim. Ganon, uniform Alam naman, uniform pero ikaw nakamaong. Yung isa naka-shorts. Uniform, ibig sabihin pare-pareho. Bakit nyo sasabihin uniform kung hindi naman pare-pareho? Anong essence nun? Ng vaccination at marami na ang tatangkilik sa mga bakunang available ngayon, Secretary. Tama yan. No? Ibig sabihin talagang halos lahat ng industriya mabubuksan na at hindi lang po yun. No? Sinabi rin ni Pangulo na kapag marami nang nabakunahan ay pwede na rin tayong mag-face-to-face classes. No? Hindi lang sa mga elementary at high school, pati naman rin po sa pamantasan. Kaya nga sinasabi natin, kinakailangan po magpapakuna. Bakit? Dahil babalik buhay tayo dahil sa bakuna. Okay. Maraming salamat again si Secretary Harry Roque, tagapagsalita ng Palasyo ng Malacanang. Mag-ingat po kayo, Sec. Maraming salamat, Aljo. At Pilipinas, keep safe. At pasalamat tayo sa Panginoon. Nandito na po ang solusyon sa pandemya, ang bakuna. Magpabakuna na tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you po, Secretary. Ayan, si Secretary Harry Roque. Ayun. Sabi nito ni Clown Prince, dalawa lang kasi lang dapat, lockdown or not lockdown. Actually, agree ako dyan. Actually, noon pa yan kung matatanda nyo, i-review nyo yung mga videos ko. Naiinis ako dyan sa GCQ, ECQ, MCQ, QQQ, ganun. Lockdown or hindi lockdown, tapos.